Panoorin natin. Oh, sabi ko nga sa inyo dito na lang magkakaanuhan tayo magkakaalaman na tayo ito, tingnan ninyo. Sino yung nag-file ng impeachment kay VP Sara, yung pang-apat? Ayan, si Benny Abante. Si Congressman Benny Abante na mamahali ng mga relo. Aba, meron siyang Richard Mille RM1103 flyback. Ang price range 12 million to 32 million. Let's say for example 20 million na lang yan. Richard Mille, meron din siya titaniums. Titaniums ba yun? Titaniums. Oo, ayan, nakalagay dyan 18 million. Magkano yan? Ilang taon pa lang na congressman si Benny Abante? 300,000 man lang ang sweldo ng isang mambabatas. Pero may ganyan siyang relo, saan ka pa? Hindi magnanakaw yan hindi daw magnanakaw yan. Meron pa yan bulletproof na Escalade, meron pa yung sports car. At ang dami-daming nito ang dami-daming kayamanan nito pero ang tanong, saan galing? Hindi ba kung sinisilip ninyo si Inday Sara doon sa 125 million na pera ng taong bayan, saan kinuha ni Benny Abante yung pinambili niya ng mga yan? Baka naman sabihin niya, mayaman na kami before pa akong pumasok ng Congress. Pero may salin ka man siguro. Naka-declare ba sa salin yung mga mamahalin mong mga relo? Kasi balita ko dyan daw sa Congress, kanina pinakikita niya pa yan, tigas ng mukha. Sabi ko nga sa inyo, ganito sila ka-ipokrito. You are parang pointing your finger. Sabi ko nga sa inyo, when you point your finger to someone, tatlo yung nakaturo sa'yo. Ito, nakaturo sa'yo pabalik. So lahat ng ipinapahid mo dun sa tao na pinagbibintangan mo, tatlong daliri yung bumabalik sa'yo. Ikaw yun, sigurado. Tingnan mo si Inday Sara, gano'n ba kasimple buhay nila? Si Pangulong Duterte, gano'n kasimple buhay nila? Sila ba ay nakasama sa mga pinakamayayaman na mambabata sa Pilipinas nung mga nag-congressman yan sila Pulong? May pinakamayaman na congressman, may mga ganun ba sila? Wala naman. Makita mo, they're very simple, pananamit nila, naka-uniform lang sila, yung mga relos nila, hindi naman ganyan. Pero ito, 300,000 na sweldo, paano mo maa-afford yung ganyan? Nakalagay yan sa batas na dapat ikaw ay ka lang mamuhay. Yung simple ka lang mamuhay. Huwag ka mamuhay ng marangya dahil nga ang nire-represent mo, buti sana kung nire-represent nito Alabang, Ayala, Alabang. Hindi Ang nire-represent nito, isang mahirap na distrito sa Maynila, District 6. Pumunta kayo dyan, Santa Ana. Tingnan nyo yung itsura ng mga tao dyan. Tingnan nyo yung itsura ng mga daming mga street dwellers dyan. Mantakin mo. Mantakin mo hindi mo na nga napaunlad yung distrito mo tapos magsusuot ka pa ng ganyan. Parang sinasampal mo naman sa mga constituents mo na nek-nek nyo, di nyo ako binoto, di ba? Eto. Balitang balita, nakatanggap daw to ng mga paper bag, ng mga sobre, di umano nakatanggap daw to ng pera mula dyan sa mga nagdi-deliver ng 18 na sundalo di umano. Ang tanong, yan ba yun? Diyan ba napunta? Yung pera. Tatanong lang Hindi natin sinasabi na ninakaw niya yan. Pwedeng kanya nga yan, pero kailangan may paliwanag niya sa taong bayan saan galing yung pinambili niya yan. Di ba? Hindi, napakita ko lang sa inyo kung gaano sila ka-ipokrito. Sinasabi nila magnanakaw si Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo, si Luistro kanina, ang dadami niyang mga diamante. Kung binenta mo yan, Luistro, yung mga diamante mo, naabayaran mo sana yung 8 milyon na utang mo sa law firm nila Inday Sara. Takin mo, kakapal ng mga mukha ninyo, may utang pa kayo sa tao. May utang pa kayo sa tao, tapos sinisingil nyo. Di ba? Sasabihin nyo na naman, magsampa kayo ng kaso kay Abante. Hindi na, kung mataas ang mo, kung ikaw ay mataas ang moralidad mo, bilang isang mambabatas, kailangan mo bang ipakita yung ganitong rangya mo? Siyempre, dapat hindi, lalo na kung ang distrito na nirepresent mo, hindi naman kayamanan na distrito. Sana kung naiangat mo na yung buhay ng mga tao dyan, ganito sila ka-ipokrito mga bossing. Pakinggan natin itong napakahusay na ginawa ni Bong Suntay diyan kanina. Kasi nga sabi nga niya, ay mantakin mo, halos karamihan ng mga miyembro na nandirito nakatanggap di umano. Mga corrupt daw tayo di umano. Bakit kaya hindi muna natin linisin yung mga pangalan natin dito bago tayo naghihiring ng corruption ng iba? Sabihin na natin corrupt si Inday Sara, pero meron ding akusasyon ng corruption sa atin. Bakit hindi muna natin yun ayusin? Hindi muna natin linisin yung mga pangalan natin? May tinatago ba kayo? Tingnan ninyo. Napakahusay nito. Pasok. Madam Chair. Well, Madam Chair, after hearing all the endorsers of the impeachment complaint, sangayon naman ako sa kanila dahil ang mga sinabi nga natin mga endorsers, there has been allegations of misuse of hundreds of millions of public funds. Merong mga sworn affidavits, merong mga allegations na binitawan, merong usapin regarding betrayal of public trust, graft and corruption.
Kagaya nga ng sinabi ni Congresswoman Renico, hindi dapat tayo matakot ungkatin ang katotohanan. At kagaya ng sinabi ng Di aking ba? Ang ganda eh. Kasi sabi ni Rene ko ganun eh. Kung hindi natatakot si Inday Sara, bakit hindi niya hinaharap? Tanga. Anong hindi hinaharap? Humarap nga siya dyan sa inyo. Si Chua nga, nagmukhang aso. Nung humarap si Inday Sara dyan. Yun na yung pagkakataon ninyo para questionin siya tungkol sa ano niya, sa mga misuse niya ng pondo. Di umano, hindi nyo naman siya tinanong. O tapos ngayon, may impeachment. O ano magagawa natin? Hindi kayo sumunod sa utos. Hindi kayo sumunod sa proseso. So nabasura yung impeachment. Oh, sabi nga ni Inday Sara, 2023 pa, ready na ako. 2024 pa lang, ready na kami. Oh, we are expecting a bloodbath. Ay, di ba? Ano pa paano niyo sasabihin na si Inday Sara ayaw sumagot? Eh, willing nga siyang sumagot. Inaantay na nga lang niya. Na yung impeachment na yan, umakyat dun sa Senado at mag-hearing talaga sa Senado. Ang sarap kaya. Ako sa totoo lang, gusto kong umakyat to sa Senado eh. Gusto kong umakyat to sa Senado para makita natin yung mga pagmumukha, lalong-lalo na ng mga re-electionist. Makikita natin yung mga pagmumukha ng re-electionist. Titingnan natin kung sila ba talaga ay matatapang ang mga mukha nila na i-impeach si VP Sara. Kasi sigurado mag-i-election sa 2028. Si VP Sara ang numero 1, pinakamalakas. Tingnan mo sasabihin ng mga congressman dito na sila ang boses ng taong bayan, pero pag tiningnan mo, si Risa Ontiveros, putang ina, hindi pa yata umabot ng 1% yung huling survey nung nagpa-survey ng mga gusto ng tao na kumandidato sa 2028. Si Inday Sara is the highest. So paanong gusto ng tao o na hindi naniniwala ang tao na ito si Inday Sara na malinis, samantalang yung mga kandidato ng mga posible na tumakbo sa 2028 kasama yan si Risa Ontiveros, putsang ina, ba't nangangamote? Akala ko ba kayo ang boses ng taong bayan? Akala ko ba yung makabayan lagi nilang ginagamit ang mga Pilipino, ang mga kababayan natin, majority? Tangina, hindi nyo nga mapataas yung rating ni ni Risa Ontiveros sa survey tapos sasabihin nyo ganyan. Kung hindi kayo natatakot mga congressman, katulad ng sinasabi ni Rene ko, harapin ni Inday Sara kung di siya natatakot. Ito harapin nyo to. Harapin ng makabayan ito, harapin ito ng mga congressman, itong akusasyon na ito. Imbestigahan nila para malaman kung nagsasabi ng totoo yung mga sundalo o hindi. Pare-parehas lang naman kayong hearsay eh. O naghihirsay kayo, naghihirsay yung mga sundalo, tapos yung mga sundalo walang reputasyon, kayo meron. I-deny nyo to, i-hearing nyo to, gisahin nyo yung mga sundalo. Kung nagsisinungaling yung mga sundalo na yan, gusto nyo isi-electrican nyo pa eh. Walang problema eh. Basta mapatunayan nyo nagsisinungaling mga yan, mapatunayan nyo malilinis ang mga budhin nyo eh. Si Irisi na mismo, nandiyan dyan, sinasabi nagano daw kayo, binenta nyo yung mga pirma ninyo sa halagang ewan, di ba? Yan pa lang, hindi nyo nga ma-deny. kaibigan, si Pastor Benny Abante, public office is a public trust. We should proceed with fairness and without fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman, there have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Dyan na sila dyan na sila parang kikilitiin sa mga tumbong eh. Ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will point have your of turn order, because this is Honorable hearing. Tay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegation. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a point of And that enjoys order, the highest Madam Chair. hierarchy among all the motions. What is the relevancy of this speech? No. Sufficiency in form. Pulang-pula si Koke Gigil na gigil Pulang-pula. Ano daw relevance noong tumanggap sila ng pera dito? Ang relevance po, you're trying to hear a case of corruption. Tapos kayo mismo mga kurakot. Pera ng taong bayan yung pinag-uusapan, pero di umano yung tinanggap ng mga kasamahan nyo dyan, pera ng taong bayan. So relevant ba itong minamanifesto ni Suntay? Oo, because before nating linisin yung bahay ng iba, dapat linisin muna natin yung bahay natin. Bago tayo pumansin ng pagnanakaw ng iba, dapat tingnan muna natin sa mga sarili natin, malinis ba tayo sa corruption at pagnanakaw. Yun lang naman ang gustong sabihin dito ni Suntay, na para ma-save natin ang reputasyon ng Congress, why not, yun ang unahin natin. Mantakin mo. Sinabi noong nakaraang sinabi ng mismong mga congressman na binenta ninyo yung mga pirma ninyo. And the very same people na pumirma sa impeachment ni VP Sara bumoboto ngayon dito. Putang ina mo, wala nang kwenta ito. Wala nang silbi itong hearing na ito.
Kasi hindi pa man nagsisimula, alam na natin na lutong-luto na. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Huwag kayong matakot mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, sabi ni Inday Sara, nasa guhit na ano na yun, na ginawa siya ng Panginoon dito. Binurog siya ng Panginoon, tapos binuo yung kanyang desisyon. Natatakbo siya sa pagka-presidente ng Pilipinas at itatry niya na ibangon ng Pilipinas. So, nasa ano yan? Nasa guhit ng palad ni Inday Sara yan. So, whatever it is that these stupid people are doing, wala na yan. Wala nang bearing yan. I am telling you, it is done. Oo, ano na, tapos na ang laban. May presidente na tayo sa 2028. Ngayon pa lang, dinideklara na namin. So ito, mga MP impeachment nyo, wala na to. Wala na to pagdating dito sa Senado, lusaw to. Antayin nyo lang. Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague. Ayun na, pulang-pulo. Walang liig. Pagkatapos ng tenga, bewang na kagad eh. Ang inang mukha yun, mukhang satanas talaga, no? Mukhang asong walang gustong magmay-ari eh. Tayo na, ganyan yung aso ng kapitbahay nyo na sa tuwing makikita mo, sumasakit ang tiyan mo. Mukhang kutol lupa, no? Putang ina, parang pinaglihi talaga to sa sama ng loob eh. Sa bagay, kung ganyan ang mukha mo, araw-araw, makikita mo sa salamin, ganyan, mukha kang utong. Tangina, talagang laging mainit ang ulo mo eh. O hindi ba? Gigil na gigil siya. Pulang-pula yung mukha niya. Bakit? Bakit, sir? Apektado ka? Nakatanggap ka ba ng sobre? O naiinggit ka ba dahil hindi ka nakatanggap dahil ngayon ka lang naging representative? Bigos ng mukha nito, huwag ka makikipagtalo kay Bong Suntay. Dahil si Bong Suntay, binoto yan ng constituents niya, binoto yan ng distrito niya sa Quezon City. Ilang sunod-sunod na na yan, ilang sunod-sunod na congress na yan. Ikaw, kabago-bago mo, putang ina, hindi ka nga kilala ng tao eh. Sabi nga nung panahon ni Pangulong Duterte, putang ina, kawatan ka eh. Sabi yun nun biyahe ka daw ng biyahe, nilagay kang parang sekretary ng isang opisina, putya, wala ka daw ginawa eh. Tangina, puro ka lang daw pasyal eh, puro katarantaduan ang ginawa mo eh. Tapos ngayon may karapatan kang may karapatan kang bumoto against corruption, di umano kurakot kayo. Hindi ba yung sinasabi nga yung party list ng ako Bicol ba yan sila? O Bicol Saro, yung Bicol Saro party list di umano yung mga proyekto sa Bicol napunta lang sa mga kaalyado ninyo, mga kakilala ninyo ng mga kontraktor, di umano tapos mag-iiyak ka na ganyan. Is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice. Hindi siya nag-a-accuse. Tanga ka. Tangina kasi, yan ang problema eh. Pag galit ka agad eh. Hindi siya nag-a-accuse. Sinabi nga niya na someone is accusing the Congress of this and that. And since merong agam-agam na ganun, why not, para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Congress, linisin muna natin yun. I-clear muna natin yung mga sarili natin mula sa mga bintang na yun, and then saka tayo mamanita ng pagnanakaw ng iba. Pag napatunayan mo na hindi ka magnanakaw, abay, dapat ka na ngayong magsita ng ibang mga magnanakaw. Pero kung ikaw mismo magnanakaw ka, kung ikaw mismo may agam-agam sa iyo tao, anong klaseng kredibilidad meron niyang committee ninyo? Yun lang naman yun. Mahirap ba intindihin yun, Ridon, takbo kang congressman. Subukan mo. Tingnan mo yung dating yung sa Bicol Saro. 'Di ba? Ako Bicol yata yun, tumakbong congressman, yung batang yung young goons na isang congressman, kita mo hindi nanalo. Bakit? Tingnan niyo, kaya lang naman kayo nauupo diyan dahil mga nominee kayo, pero kung yung mga mukha ninyo sasabihin kayo mismo mangangampanya, hindi kayo mananalo. As receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Okay, we heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to the jumping current the gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko bakit naman yung aking kaibigan nagagalaiti ka agad at concern na concern. If we have nothing Kung ganyan ang mukha mo, pinagli ka sa sama ng loob, puro sama ng loob talaga gagawin mo. to hear, then we have
We just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ang bawat isa sa inyo. Mabigat kasi may listahan na nilabas eh. Ang gusto ko po sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue. Kaya kaysa maging bulong-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess. Oh, tama yun ha, tama yun. Kasi tinan mo sino yung mga miyembro nitong Committee on Justice? Nasa listahan sila ng mga Marines. So dapat ikaw bilang isang miyembro na meron ding akusasyon sa ng pagnanakaw, kung accountability ang hinihingi mo doon sa akusado dito, which is si Inday Sara, dapat maging accountable ka muna doon sa mga bintang sa'yo. Kailangan, on your personal capacity, igawin mo muna, i-clear mo muna yung pangalan mo bago ka bumoto at sabihin na itong si Inday Sara ay may ninakaw na pera ng taong bayan. Kayo itong meron ding mga akusasyon na ganyan, so hindi ba para talagang puting-puti ang tsura ng mga damit ninyo? Kailangan mapatunayan nyo muna ito. Kayo talaga, ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila, they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that baka pagdudahan sila, pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse. Tama naman Pero syempre, pipigilan niya ni Luistro. Pipigilan ni Luistro yan. Kaya lang, hindi mo naman kami mapipigilan, Luistro, kasi meron pang isang interview si Suntay. In-interview siya ni MJ Mundiar at pinaliwanag niya pa, inelaborate niya pa further kung ano yung ibig niya sabihin. Ito na yun, pasok. Kagaya dito sa impeachment complaint filed against VP Sara na sinasabi because funds were mismanaged. May mas malaking pondo that was Yes, mismanaged funds at 600 million, sabi nila. At 125 million na ginastos ng 11 days. Sabi ko nga sa inyo, ang flood control project natin per day is 1.5 billion per day. Galit ka sa nalulustay ng 11 araw na wala kayong pruweba kung nalustay ba talaga to o hindi. Okay, sa doon sa ghost project, 1.5 billion per day, hindi nyo sinisilip. Mahirap bang bilangin yung 1.5 billion? Kaya mas madaling bilangin yung mas mababa, kaya doon kayo nagfo-focus. Mas malaki yung pondo na mismanage, kita mo. You're talking about 125 million plus 605 million total. Wala pang 1 billion. 805 billion na peso, na pera ng taong bayan yung sinasabi na dinispalkon yung mga hayop kayo o na ninakaw ninyo di umano. Tapos, anong karapatan natin? Anong karapatan nyo na busisiin itong legal naman na pag-transfer ng pera, pag-disburse ng opisina para mapunta sa mga programa nila? Confidential nga lang, ganun din naman. Ang confidential funds nga ng presidente, 4 na bilyon. Hindi nyo nga kini-question yun, tapos ko-questionan nyo yung paggastos ng confidential funds ito. Hindi ba sabi ni Trillanes hindi niya pwedeng ilabas kung ano yung napag-usapan nila ng ICC nung nagpunta rito because it's confidential. Ba't kay Trillanes yung confidentiality gumagana? Bakit kay Inday Sara hindi? Pangalawang presidente ito ng Pilipinas, pangalawang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas at may mga pinaggamitan siya nung pera na yan na secret na hindi naman nila binulsa yan. Kaya sabi ni Inday Sara, putang na 120 million, ba't ko ibubulsa yan? I-billion-billion ang usapan. True enough. 805 billion pesos yung diniliver na mga pera sa kung kani-kanino according dito sa mga testigong mga dating sundalo. Di ba dapat yun yung mas inuuna natin kaysa sa 125? Kayo talaga mismanaged. Sir, bakit po umabot sa point na nabuksan po ninyo yung issue ng maleta ng sobre na parang ikinadismaya o parang allergic si Congresswoman Luistro at yung isa pang congressman, sir? Paano hindi allergic si Luistro? Kasi imagine, kung totoo na nakatanggap siya ng pera, syempre sisingilin siya ni Inday. Sasabihin ni Inday, hoy, nakatanggap ka na pala ng pera, hindi mo pa binabayaran yung utang mo. Baka naman singilin kasi ni Inday yan, kaya talagang magagalit si Luistro dyan. Kayo talaga. Napaka-importante na if we want to have an impartial na hearing, then dapat pati yung mga miyembro na uupo doon na magde-decide kung boboto tungkol sa impeachment ni VP Sara
maging impartial rin. There has been allegations, hindi lang naman sa doon sa affidavit nung 18 ex-Marines nang galing yun, but there has been talks even before doon na, di ba, kahit si Congressman Toby Chanco sinabi na meron daw mga miyembro na tumanggap para kapalit ng kanilang boto. Tapos noon, yung doon naman sa affidavit ng mga ex-Marine, meron din sila mga salaysay na nag-deliver sila ng whether envelope o ng maleta. Hindi naman natin hinuhusgahan yung aking mga kasamahan doon. But of course, gusto lang natin mabigyan sila ng pagkakataon. That if they feel that they have been compromised or they might be compromised, they mag-inhibit na sila or mag-recluse na sila. While yung rules na on impeachment does not force anyone to inhibit themselves, siyempre kanila-kanila na. Kung ayaw namin madungisan ng duda yung hearing na nagaganap at yung impeachment proceeding, then mas maganda na that everyone appears to be impartial at walang maging issue. Saka sir, simple logic no, nating mga Pilipino. Simple logic, lagi nating, kahit nga sa biruan sir, nasasama yung usapan na kung wala kang tinatago, bakit matatakot? Bakit ka magagalit? Ganun na concept sir. Yeah, precisely, yun ang punto ko. Diba? Kung wala naman tayong kinakatakot, then bakit tayo matatakot ilabas yan? Bakit tayo matatakot na magsalita? Diba? If we feel that we are not the ones being alluded to, then there is nothing to fear. Diba? We don't have to be defensive about anything. MJ, nawala yung boses mo. Hindi kita marinig. Parang yan. Sir, last na lang. Itong nangyari pong sagutan ninyo with Congressman Vidon, ito po yung malaking patunay na yung issue sa maleta, issue sa sobre, ay nakararating po dyan sa House of Representatives. Hindi po nila maididinay na wala silang kaalaman dahil kayo po mismo nang brought up at ganun po nangyari, naging sagutan, sir. At last, sir, ano po mensahe ninyo sa taong bayan, sa masang Pilipinong sumusubaybay sa mga issue ngayon? Alam mo, MJ, kaya ka nagugulat ako ba't masyado silang affected. If there is kung hindi totoo yung mga paratang, then they should not be affected. They should not be defensive on that particular point. Kaya yun sa akin lang, sa ating mga kapwa Pilipino, kagaya dito sa impeachment complaint filed against VP Sara na sinasabi because funds were mismanaged. May mas malaking pondo that was mismanaged. So kailangan, if we want to get to the bottom of it, dapat, alam mo nyo, ako naaawa ako sa sambayan ng Pilipino. Kailangan magkaisa tayo. Now, kagaya dito sa impeachment. Ayan. Kung gusto mong tawag din kung gusto mong paniwalain yung tao na malinis ang pagkatao mo at you're really after the accountability ng Office of the Vice President ni VP Sara, dapat ikaw mismo maging accountable ka. So if someone is accusing you of corruption, you should prove na hindi ka corrupt. Kaya lang sasabihin nyo, di ba? The burden of proof is with the accuser. Ayun na nga, lumabas, may mga picture. Si Kimbo nag-deactivate na nag-deactivate na sila ng kanyang social media dahil nakuhanan sa bahay niya yata yung mga maleta. O nagpaliwanag na ba siya? Ang media ba? Hinahabol siya para magpaliwanag? Para sa accountability? Wala. O paano? May mga media operators daw na bayad. O. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama pa
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banates ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang